May ilang mga tagapagpaliwanag ng Biblia na nagsasabing ang araw ng Panginoon o Lord's Day ay tumutukoy sa isang natatanging araw na inilaan para sa emperador ng Roma. Bahagi ito ng pagsamba sa emperador na ipinatupad mismo ng emperador sa ilalim ng parusang kamatayan kung saan kailangang ipahayag ng mga tao sa araw na iyon. Si Caesar ang Panginoon o Caesar is Lord. Ano ang ebidensya nito sa Biblia? Ang tanging pagkakataon na nabanggit sa Biblia ang araw ng Panginoon ay nasa Aklat ng Pahayag, Kabanata 1, Pahayag 1 verse 10. Ako'y napuspos ng Espiritu sa araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang isang tinig na malakas na tulad ng tunog ng trumpeta. Pahayag 1:12. Sisulat mo sa isang balumbon ang nakikita mo at ipadala ito sa 7 iglesia, sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Sinabi ni John na siya ay napuspos ng Espiritu sa araw ng Panginoon. Ngunit sa wikang Griego, ang pariralang araw ng Panginoon ay nakasulat bilang isang pang-uri o adjective. Kaya ito ay maaring basahin bilang isang araw na makapanginoon o araw ng Panginoon sa diwa. Kapag pinagsama ang napuspos ng Espiritu at araw na makapanginoon, ipinapakita na si John ay nakakaranas ng isang araw na lubos na puspos ng Espiritu at panalangin. Sa ganitong mapanalangin kalagayan ng pagpapasakop sa Espiritu, tumanggap si John ng isang pangitain mula kay Kristo na nag-utos sa kanya na isulat ang kanyang nakikita. Kung isa sa alang-alang natin ang ganitong interpretasyon ng araw ng Panginoon, mauunawaan natin na ang araw ng Panginoon ay maaring mangyari anumang araw ng linggo kung kailan tayo ay nakararanas ng malalim na pagsamba at pakikipag-ugnayan sa Panginoon, gaya ng naranasan ni John sa pahayag. Ang araw ng Sabbath sa mga Hudiyo. Para sa mga Hudiyo, ang Sabbath o Sabado ay ipinagdiriwang mula sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado. Ginagamit nila ang araw na ito bilang araw ng pagsamba sa sinagoga. Sa bawat pag-obserba ng Sabbath, inilalarawan nila ang isang espiritual na larawan ayon sa disenyo ng Diyos, na ang paghinga mula sa paggawa ay larawan ng kapahingahan sa mga gawa ng Diyos. Ito ay larawan ng ating pananampalataya kay Kristo, na sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ay tinapos na ang ating sariling pagsisikap na magtrabaho upang makapasok sa langit. Ang gawa ni Kristo ang nagdudulot ng ating espiritual at walang hangkapahingahan, ang ating tunay na Sabbath, ang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano. Noong panahon ng Bagong Tipan, madalas magsama-sama ang unang iglesia tuwing linggo bilang paggunita sa muling pagkabuhay ni Kristo na naganap sa araw na iyon. Dahil karamihan sa mga unang Kristiyano ay mga Hudyo, minsan ay nagtitipon sila sa mga sinagoga. Dahil ginagamit ng mga Hudyo ang Sabado para sa kanilang pagsamba, inilipat ng mga Kristiyano ang kanilang araw ng pagsamba sa linggo. Para sa mga Kristiyano, ang linggo ang naging tradisyonal na araw ng pagsamba, bagaman walang utos sa Biblia na magtakda ng isang tiyak na araw ng linggo para dito. Ang mas mahalaga ay maunawaan na ang araw ng pagsamba at araw ng Sabbath ay hindi pareho. Itinuturo ng Biblia na dapat makibahagi ang mga Kristiyano sa pagsasamang pagsamba, gaya ng sinasabi sa Hebreo 10 verse 25. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na habang nakikita ninyong papalapit ang araw. Gayon din, itinuturo ng salita ng Diyos na hindi obligado ang mga Kristiyano na sundin ang isang partikular na araw ng Sabbath, kundi maging malapit sa Panginoon sa bawat araw. Kaya, sa halip na tumuon sa isang tiyak na araw ng kalendaryo, tinatawag tayo ng Panginoon na mamuhay sa araw-araw na pagsamba at pakikipag-ugnayan sa Kanya na siyang inilalarawan ni John sa Pahayag 1 verse 10 sa paggamit ng pariralang araw ng Panginoon. Inililipat nito ang diin mula sa petsa sa kalendaryo tungo sa puso ng mga mananampalataya sa ating salinlahi ng pusong sumasamba kay Kristo. Si Kristo ang Panginoon, hindi si Caesar, bagaman may ilang iskolar na tinatawag ang araw ng Panginoon bilang araw ng pagsamba sa emperador ng Roma noong unang siglo. Dapat nating sundin ang halimbawa ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan at ng mga apostol. Ipinahayag nila na si Kristo ang Panginoon, hindi si Caesar. Hindi nila hinayaan na ang pansamantalang mga parusya ay makalampas sa walang hanggang gantimpala, gaya ng mababasa sa Hebreo 10:32-36. Alalahanin ninyo ang mga unang araw nang kayo ay maliwanagan na nagtiis kayo ng matinding pagdurusa. Ilan ay ginawang katatawanan sa harap ng publiko at ilan ay naging kasama ng mga inusig.
Nakidamay kayo sa mga bilanggo at tinanggap ng may kagalakan ang pagkawala ng inyong mga ari-arian dahil alam ninyong mayroon kayong higit at walang hanggang pag-aari. Kaya huwag ninyong iwaksi ang inyong pagtitiwala sapagkat ito'y may dakilang gantimpala. Kailangan ninyo ng pagtitiis upang matapos ninyo ang kalooban ng Diyos at tanggapin ang kanyang pangako. Buwad, ang araw ng Panginoon ay hindi lamang tumutukoy sa isang partikular na araw ng linggo, kundi sa isang puso at kalagayang puspos ng espiritu, kung saan nararanasan ng mananampalataya ang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, anumang araw ito mangyari. Para sa karagdagang impormasyon o katanungan, bumisita sa aming Facebook page, ang The Way Community Bible Church.